Nadine's POV. Daddy's here, baby. Don't be scared. Mahigpit ni Zeus na niyakap ang anak ko. Pagkatapos, walang sabi-sabing, yumakap din sa akin ng mahigpit. Kinulong niya kami ni Zia sa mga yakap niya na parang sinisiguro sa amin na kahit ano man ang mangyari, poprotektahan niya kami na anak ko. I froze. I didn't expect him to hug me after not showing for a long time. Parang sasabog ang puso ko. Sari-saring emosyon ng aking nararamdaman. Takot, pagkalito. I want to push him but he's too strong. He's caging me and siya na parang sa amin nakasalalay ang buhay niya. Zia at the same time is crying na parang si daddy lang niya ang taong makakasagip sa kanya. Her body is shaking at natatakot ako na hindi siya makahinga sa sobrang pag-iyak niya. I'm sorry. Han, I'm sorry. Love. Bulong ni Zeus na lalong humigpit ang pagkakayakap sa amin ng anak ko. I felt that his body shaking too. Parang takot na takot ito sa nangyari kanina. Nararamdaman kong malakas tibok ng puso ni Zeus dahil siniksik niya kami ng anak ko sa kanyang dibdib. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin. Dama ko ang takot sa boses ni Zeus. Pero nanatili akong tahimik. Parang bigla akong nablangko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam ang gagawin. Hanggang sa bigla na lang humugyug ang aking balikat. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako kasabay ng pag-iyak ng anak ko. I'm so scared. I'm so scared. I cried. My voice is breaking. My nerves are shaking. Paano kung hindi naging mailap si Gabi kanina? And how about him? He was shot. I saw blood. Madaming dugo mula sa kanya. I'll protect you even it costs my life. I will, he muttered. Para kaming mga bata na nagsusumiksik sa dibdib ni Zeus. Nararamdaman ko ang takot sa puso ko. Nagsisimula nang manginig ang aking katawan. Ngayon pa ako natakot ng ganito sa buong buhay ko. I'm scared. I'm so scared. Not for myself, but for my baby. Paano kung hindi kami naligtas kanina? Paano kung may nangyaring masama sa amin na anak ko? Paano kung hindi sila dumating? Ang dami-daming tanong sa utak ko. Pakaramdam ko, mawawalan ako ng lakas at nagsisimula ng mamanhid ang katawan ko. Naramdaman kong marahan ni Zeus na hinaplos ang buhok na tila kinakalma nito ang takot kong puso. I felt the warmth of his body, which somehow makes me calm. Nanatili kaming nakayakap sa kanya. Nang pakiramdam kong ayos na ako, kumalas na ako sa pagkakayakap niya. Nang lumayo ako sa kanya, maingat ni Zeus na ginagap ang kamay ko at marahan niya itong pinisil. Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit malamlam ang mga mata niyang tumingin sa akin. His midnight black eyes is full of unknown emotions. Pero isa lang ang masasabi ko, takot si Zeus. Hindi ko alam kung saan pero ramdam ko ang takot niya. Saglit niyang binitawan ang kamay ko at inayos ni Zia sa mga bisig niya. Isiniksik naman ni Zia ang kanyang mukha sa lahag ng daddy niya na para bang may aagaw dito. Bahagya pang gumalaw ang likod ng anak ko. Tanda ng labis nitong pag-iyak kanina. Stop crying, love. Daddy's here. Marahan ni Zeus pang hinaplos ang likod nito sa kaniyakap na mahigpit. I will protect you and mommy. That's a promise. Muli niyang ginagap ang kamay ko kaya nanigas ako. Sinubukan kong hilahin ito mula sa pagkakahawak niya pero hindi ko magawa. Let's go, hon. He whispered. I stilled. I couldn't utter even a single word. Nakipagtitigan ako sa kanya pero ako din ang unang nag-iwas ng tingin. Marahan ni Zeus akong hinila palabas ng sasakyan. Wala na akong nagawa at nagpatianod na lang sa kanya. Wala na rin kasi akong lakas na kumontra. Pinapasok niya kami sa itim na sasakyan na nakasunod kanina. Siya pa lang ang sakay nito. Siguro kung walang nangyaring barilan, hindi pa rin ito magpapakita sa amin ng anak niya ngayon. Muli na naman ako nakaramdam ng pait. Bakit ba pagdating sa kanya, ang dali-dali kong masaktan? Hindi naman ako ganito dati. Ayos nga lang ako na kami lang ni Bettina. Pero nang dumating si Zeus sa buhay ko, ang daming nagbago. Nagbagong buong pagkatao ko dahil sa kanya. Sa kanya ko naranasang maging masaya. Ngunit sa kanya ko rin naranasan kung paano madurog. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon.
Simula nang umalis kami, ito na ang unang pagkakataong nagkita kami ulit. Hindi ko lang alam kung ganun din ba sila ni Zia. Pero base sa kinikilos ng anak ko, feeling ko nakikita sila nito. Hindi ko lang alam kung paano. Get inside, Han. Mihinang saad ni Zeus pagkatapos niyang buksan ang pintuan. Pumasok ako nang hindi nagsasalita. Hinintay kong paupuin niya si Zia pero ayaw nitong kumawala sa pagkakayakap niya. Mas siniksik pa nito ang mukha sa laag niya. Ayaw bumitaw. Love, umiling lang ito sa kanya. Zia, come here. Dininan kong aking boses para sumunod ito sa akin pero binaliwala niya lang ito. Wala akong nagawa kung hindi ang hayaan ito sa daddy niya. Hindi ako pwedeng magalit sa anak ko kung feeling nito mas safe siya sa dad niya. Pagkatapos ng nangyari kanina, nakita kong pinindot ni Zeus ang kanyang earpiece at may inutusan ito para ipagmaneho kami. Agad namang may lumapit na tauhan niya. Akala ko doon siya sa unahan uupo dahil binuksan niya ito. Yun pala, tinabi niya lang ang mga baril niya. Dahil hindi lang isang baril ang nakita ko, may 3 maliliit at isang mahaba at may mga magazine pa ng bala. He's doing those things with Zia hugging his neck. Pinasadahan ko ng tingin ang sasakyan ni Zeus. Kagaya ng kay Gabi, may monitor din dito sa loob at may speaker na nakakabit sa gilid. Napansin kong kalahati sa screen ay gaya ng kay Gabi. Nakakonect sa CCTV pero ang kalahati nakamonitor sa loob ng sasakyan ni Montero. Hindi ko na lang ito binigyang pansin. Siguro parte ng trabaho nila ang mga ito. Nabaling ang tingin ko sa harapang bahagi. May basag ang salamin niya na siguro pinasukan ng bala dahil may bilog itong butas. Agad kong pinirmi ang tingin ko nang muli itong bumalik sa aking pwesto. Hindi ko inaasahan na tatabi si Zeus sa akin dito sa likuran. Pakaramdam ko tuloy ang sikip-sikip ng sasakyan. Milo, secure everything. Make sure na walang makakatakas. Dinig kong bili ni Zeus sa kanyang kausap. Nakita ko pang umigting ang kanyang panga at may higpit na nakakuyom ang kamao niya. Zia, come, sit properly. Muli kong tawag sa anak ko. Mabuti at nakinig ito sa akin this time. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa daddy niya bago bumaling sa akin. Can I sit in daddy's lap, mommy? Paalam nito sa maliit na boses. Bakas ang takot sa boses at mukha ng anak ko kaya agad akong tumango sa kanya. I don't want her to be scared at kung umupo sa kandungan ng daddy niya ang magpapakalma sa kanya, hahayaan ko ito. I don't want to compete with Zeus for my daughter's sake. Thank you, mommy. Pasalamat niya sa akin sa kasiniksik niyang kanyang mukha sa dibdib ng daddy niya. Dumukwang ako sa kanya at humalik sa ulo niya. I also want to assure her that I'm willing to give my life to her. Maingat kong pinahid ang bakas ng mga luha sa kanyang pisngi at masuyo ko siyang hinalikan. I love you, anak. Always remember, mommy loves my Zia so much. Buong puso kong sabi sa kanya. I love you too, mommy. Zia loves mommy and daddy so much. Sagot ng anak ko. Saka yumakap sa akin. Hindi ko na alintana kung sobrang lapit ko na sa katawan ni Zeus. Gusto ko lang ipadama sa anak ko kung gaano ko siya kamahal. I love you, baby. Bulungkot muling humalik sa ulo niya. Para ako napapasong lumayo sa anak ko nang maramdaman kong humaplos ang kamay ni Zeus sa buko. Dama ko nakatingin si Zeus sa amin. Kahit na hindi pa ako tumingin sa mukha niya, dama ko intensidad ng mga titig niya sa akin. Bahagya akong umusog at binaling kong tingin sa bintana. Dinig ko pang malakas ng buntong hininga bago inutusan ang tauhan niya na umalis na sa lugar. Ilang minuto na ang lumipas, ngunit nanatili lamang akong tahimik at hindi nakatingin sa kanilang dalawa ng anak ko. Sunod-sunod na malalim na paghihinga ang kanyang pinakawalan. Are you okay, Han? Maingat ni Zeus ng tanong sa akin. Hindi ako lumingon at nagkunwaring hindi ko narinig ang tanong niya sa akin. Naramdaman kong hinawakan niyang kamay kong nakapatong sa aking binti at pinagsaklip niya ang mga kamay namin. I tried to pull my hand from her but he tightened his grip. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili para hindi niya mahalatang malakas pa rin ang epekto niya sa akin. Ilang minuto na ang lumipas nang naramdaman kong may kumalabit sa akin pero hindi ko ito pinansin. I closed my eyes and pretended that I'm resting. Pero muli na naman akong kinalabit nito kaya napalingon na ako sa kanila. Daddy is asking if you are okay, mommy. Laglag ang pangakong tumingin sa aking anak. May maliit pang ngiting sumilay sa labi niya at halatang hinihintay nitong magiging sagot ko. Talaga ba, Zia? Siguro akala nito hindi ko narinig ang tanong ng daddy niya dahil hindi ako sumagot kanina. I smiled a little at my daughter and nodded.
I'm okay, Zia, sagot ko sa kanya lamang nakatingin. I didn't bother throwing a glance at him, but I can see from the side of my eyes that he's looking at me. Mabutit hindi na muling nagsalita pa ang anak ko. Tahimik lang din itong nakayakap sa daddy niya. Binaling kong tingin sa harapan dahil gusto kong tingnan kung malapit na ba kami. Bago kami lumiko sa daan papasok ng mansyon ay napansin kong sasakyang nakaparada. Muli akong kinabahan kaya napalingon ako kay Zeus. Siguro naramdaman itong bahagyang pagpisil ko sa kamay niya kaya napatingin din siya kung saan ako nakatingin. Nakita kong naging alerto ang galaw niya at inayos ang pagkakaupo ni Zia. Siniksik niya ang mukha nito sa kanyang dibdib na tila ayaw ipakita. Pagkatapat ng sasakyan namin sa nakaparadang sasakyan ay napansin kong babaeng nakatayo sa labas nito. Han, tawag ni Zeus sa akin pero hindi ako lumingon sa kanya. He gently caressed my hand using his thumb but I didn't listen to him. Drive fast, mariing utos ni Zeus. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla akong kinabahan na mag-abot ang tingin naming dalawa ng babae. Hindi ako sigurado kung nakita niya ba ako o namamalikmata lang ba ako pero napansin kong pagkabalisa niya. She looked tense and I can feel it. Una ko napansin ang kulay asul niyang mga mata at may pilat siya sa gilid ng kanyang pisngi. Gusto ko pa sanang tingnan maigi ang mukha niya pero dahil mabilis ang pagmamaneho ng tauhan ni Zeus, parang dumaan lang din kami sa tapat nila. Nilingon ko pa siya at nakita kong humabol ang tingin niya sa amin. Narinig ko mahinang mura ni Zeus kaya napalingon ako sa kanya. He's tense. I know, I feel it. Alam ko may mali. Muli akong lumingon pero wala nang babae sa labas ng sasakyan. Nang ibinalik ko ng tingin ko kay Zeus, blanko ng ekspresyon ng mukha niya. Nagulat pa ito na sa pilitan kong kinuha ang kamay ko sa pagkakahawak niya. May mali. Alam ko. Aalamin ko. Hindi lamang nagkataon na nandun sila. Muli akong lumingon pero wala nang sasakyan. Umalis na din ito papunta sa ibang direksyon. Zia, tawag ko sa anak ko. Are you okay, anak? Hindi ko narinig ang sagot niya. Kukunin ko na sanang bata sa kandungan niya pero agad niya akong pinigilan. She's sleeping, Han. Stop calling me Han, Mr. Samaniego, I said in a stern voice. Nakita kong dumaang sakit sa mga mata ni Zeus pero desidido akong ipadama sa kanya na hindi na ako gaya ng dati. It doesn't mean na niligtas niya kami kanina. Kinalimutan ko ng pang-iiwan niya sa amin noon. I'm so sorry, mahinang saad niya. Dapat lang, pagkatapos niyang hindi nagpakita ng matagal, ngayon aakto siyang parang walang nangyari. Ano bang mawawala sa kanya kung nagsabi mo lang siya sa akin? Kung ayaw niya lang sa amin ng anak ko, ayos lang. Kahit masakit tatanggapin ko. Hindi yung bigla na lang siyang hindi magpapakita. At gagamitin niyang bata para muling bumalik ang loob ko sa kanya? I want us to be civil with each other. Para kay Zia. Ayokong ipagdamot siya sa'yo pero sana hanggang doon na lang yun. Kung hindi mo susundin ang gusto ko, mapipilitan akong ilayo ang bata sa'yo. I hope you'll respect my decision. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Tanging buntong hininga ni Zeus lamang. Wala na akong pakialam kung marinig ba kami ng tauhan niya. Gusto ko lang maging klaro kami sa isa't isa. Sinubukan niyang muling abutin ang kamay ko pero iniwas ko ito sa kanya. Kailangan ko magmatigas. Ayoko na ulit maranasan ang sakit na pinagdaanan ko nang bigla siyang hindi nagpakita sa amin. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Para siyang bula na bigla na lang nawala at heto ngayon, nagpapakita na naman na parang wala lang. Pagkarating namin sa mansyon, agad akong bumaba ng sasakyan. Hindi ko na hinintay na pagbuksan niya pa ako. Nagmamadali akong nagtungo sa harap ng mansyon kung saan naghihintay ang mga magulang ko. Isang mahigpit na yakap mula kay mommy at daddy ang sumalubong sa akin. Princess, I'm so scared, anak. Akala ko may nangyaring masama sa inyo ng apo ko. Ani ni mom na sobrang higpit ang pagkakayakap sa akin. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, sana hindi na lang kita pinayagang umuwi dito. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa inyo ng apo ko, Nadine. Nasasaktan ako dahil umiiyak na naman ang mommy ko dahil sa akin. Ganito na lang ba palagi? Siguro kanina pa umiiyak si mommy dahil napansin kong namamagang mata niya at paus din ang kanyang boses. Umiyak ako sa mga magulang ko para kung bata na gustong magsumbong kung gaano ako katakot kanina. Ngayon nagsink in sa utak ko lahat na nangyari. Pakaramdam ko pa, nanginginig muli ang aking buong katawan. Mabuti at maagap si daddy at mahigpit niya akong niyakap. Bigla akong nanigas at nakaramdam ng pagkahilo. Dumilim bigla ang paningin ko hanggang sa lumuwag ang pagkakayakap ko kay daddy. Pero bago pa ako bumagsak ay may sumalun sa akin.
Let me carry her, Dad. Huling narinig ko hanggang sa nawalan ako ng malay. I woke up feeling dizzy. Pakaramdam ko nanginginig pa rin ang katawan ko sa takot sa nangyaring barilan kanina. Dahan-dahan ko minulat ang aking mga mata para alamin kung nasaan ako pero ang mukha ni Zeus ang bumungad sa akin. Nandito na ako sa silid ko ngayon. Ang huling naalala ko kanina ay yakap ako ni Daddy na mawalan ako ng malay. Tatayo na sana ako ngunit may kamay na pumigil sa akin. Han, what are you doing here, Mr. Samaniego? Han, please, let me get out. I don't want to hear anything from you. Hindi ko na natapos ang nais kong sabihin dahil biglang pumasok si Kuya Roland at agad na pinaulanan ng suntok si Zeus. Nanigas ako sa aking pwesto. I already warned you, asshole! He shouted at Zeus and again punched him in the face. You're messing my sister's life again. I thought Zeus will fight back but he just let Kuya Roland give him strong punches. Kaliwat ka ng suntok na sobrang lakas ngunit tinatanggap lang ni Zeus. Hindi man lang ito umilag o lumaban. Kuya, stop please! Sigaw ko nang makita ko may dugo sa gilid ng labi ni Zeus. Bigla ako nakaramdam ng awa sa kanya. Kaya nagmamadali akong tumayo para sana awatin si Kuya. Pero bago ko pa yun nagawa, nauna na si Kuya Conrad na hilahin si Kuya Roland palayo kay Zeus. Stop, Roland! Dumadagundang ang boses ni Kuya Conrad sa loob ng silid ko. Saka tinulak nito si Kuya Roland dahilan para tumama ang likod nito sa pader. Kuya, sinaktan na naman ang kaibigan mong kapatid natin! Sikmat niya kay Kuya at takmang susugod na naman kay Zeus pero kaagad siyang hinarang ni Kuya. Be rational, Roland. Don't let your emotion control you, singal ni Kuya sa kanya. You're siding that asshole again? Ang gago niya na magpapahamak sa kapatid ko. Nakita kong kumuyom ang kamao ni Kuya Conrad at akmang susugurin nito si Kuya Roland pero natigil nang biglang sumigaw si Daddy. Conrad! Roland! You two stop! Kayo malilintikan sa akin! Dad voice roared. Kasunod ni Daddy si Mommy na agad hinila si Zeus palapit sa kanya. Gustong tumaas ng kilay ko, talaga lang ha? Dad, Mom! Protesta ni Kuya Roland. Stop, Roland, I'm warning you, si Mommy. We already talk about this, she said in a firm voice. Kaya tumahimik si Kuya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga tinginan nila pero base dito para may napagkasunduan silang ayaw nilang ipaalam sa akin. Nang mabaling ang tingin ko kay Zeus, nagpapaawa ang mukha niya. May sugat siya sa gilid ng kanyang labi at namumula ang parteng panga at cheekbone niya. Agad ko ding iniwas ang tingin ko sa kanya at binaling sa dalawang kapatid ko na ngayon ay nagsisikuhan na. All of you, get out! Let Nadine rest! Utos ni Mami na alam kong walang pwedeng sumuway. She's using her power again na kahit si Daddy napapasunod niya. Unang lumabas si Kuya Conrad pero ilang hakbang pa lang ang nagawa nito at muli itong bumalik para hatakin si Kuya Roland na matalim ang tingin kay Zeus. Stop being a kid, bro, sabi ni Kuya Conrad, sabay akbay kay Kuya Roland na ayaw pa sanang sumabay sa kanya pero wala na itong nagawa nang hilahin niya. Nakita ko pang tinanguan niya si Zeus at binigyan ng nakakalokong ngisi bago makbay kay Kuya Roland. Gago ka, ang lakas mo manuntok ha, dinig kong sabi ni Kuya Conrad na may kasama pang tawa. Kulang pa yun, kinampihan mo kasi, mabilis na sagot ni Kuya Roland sa kanya. Alam kong narinig ni Zeus ang usapan ng dalawang kapatid ko. Dahil nakita kong pag-iting ng panga niya. As if naman hindi nga siya lumaban kanina, kulang pa yan. Si Daddy naman ay naiwan kasama si Mommy at Zeus. 4 na lang kami dito sa silid ko ngayon. Hindi ako makatingin ng diretso kay Zeus dahil naaawa ako ng konti. Konti lang at the same time naiinis sa kanya. Bakit siya nagpabugbog kay Kuya? Akala ko ba malakas siya? Kung tutuusin magkasing laki lang naman ang katawan nila ni Kuya. Kayang-kaya niya din gumanti ng suntok pero wala tong ginawa. Nagpabugbog pa. Akala niya naman magiging okay na ako sa kanya dahil lang nagpabugbog siya. Mom, Dad, I want to rest for a while. Please take care of Sia. Bababa din po ako mamaya. Are you okay, Princess? Yes, Mom, I'm fine. Magpapahinga lang po ako saglit. Bababa din ako. Sagot ko't saka tumalikod na. Let's go, Zeus. Hayaan mo na muna siyang magpahinga. Dinig ko ang malakas ni Zeus na buntong hininga bago sumagot kay Mommy. Okay, Mom. After that, naramdaman kong inayos niya ang kumot ko sa aking katawan. Hinaplos niya pang buhok sa kamasuyo akong hinalikan sa ulo bago lumabas. Ma'am, nasa baba na po sina Sir Roland at Ma'am Sofia. Imporma ni Ate Vilma sa akin. Pumunta ito dito sa mansyon noong nakaraang linggo para makiusap na kunin ko siya ulit na taga-alaga ni Zia.
Medyo ayos na daw ang kalagayan ng nanay niya at kailangan niya ulit maghanap ng trabaho para may pangtusto sa pambili ng gamot nito. Hindi din naman ako nagdalawang isip na tanggapin siya ulit dahil malaki din naman ang utang na loob ko sa kanya nang inalagaan yung anak ko noong nasa Paris pa kami. Sige Ate Vilma, susunod ako. Sagot ko sa kanya. Pinapatuyo ko pa kasi ang buhok ko dahil katatapos ko lang maligo. Mas naunang dumating sina Kuya Conrad at Jopay kanina pero hindi rin ako nagmadali dahil alam ko namang para silang may sariling mundo kung maglalandian. Ang anak ko wala na naman. Simula nang dumating kami dito hindi nito mapahiwalay sa daddy niya. Mawala lang Jesus sa paningin niya nang hindi niya alam ngumangawa na ito. Matinding gayuma ata ang pinainom ng daddy niya sa kanya kaya nagkakaganyan siya. Minsan nga nagsiselos na ako dahil feeling ko mas pipiliin niya talagang makasamang daddy niya kaysa sa akin. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nag-uusap ni Zeus. Pero welcome siya dito sa bahay. Ewan ko ba sa mga magulang ko? Feeling ko may mga kasunduan sila ni Zeus dahil hanggang ngayon labas-masok pa rin ito dito sa mansyon. Hindi ko pa nga nakamusta si mom tungkol sa annulment namin dahil kasi puporma pa lang ako agad na mag-change topic si mommy. Talagang iniiwasan niyang mapunta doon ang usapan namin. Si Kuya Roland naman ay ayaw ding mapahiwalay kay Sofia at kay Drake. Kulang na lang iposas niya si Sofia sa kanya. Mas malala pa nga ata siya kumpara kay Kuya Conrad. Kahit papano si Jopay, hinahayaan niya pang magtrabaho mag-isa. Pero si Sofia, buong araw gustong samahan ni Kuya Roland sa opisina niya. Alis po kayo ngayon, Ma'am Nadine? Kaswal na tanong ni Ate Vilma pero ibang naging dating nito sa akin. Ewan ko ba pero nagpapraning talaga ako lately. Lahat ata ng bagay binibigyan ko ng kahulugan. Dati naman hindi ito nagtatanong sa akin, naghihintay lang ito kung anong mga instructions ko sa kanya. No ate, the organizer will come here and we'll discuss about Sophia and Drake's welcome party and Drake's birthday as well. Kaya nandito mga asawa ng kapatid ko. Nagtataka akong tumingin sa kanya sa salamin at napansin ko hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Simula na magtrabaho si Ate Vilma dito, pansin ko palagi siyang balisa. Panay ang silip nito sa gate. Hindi ko naman alam kung sinong sinisilip niya. Hindi to mapirnet parang laging may kausap sa telepono. I think something is wrong with her. Napapansin ko rin na parati itong nakikipag-usap sa guard na naka-assign sa gate kaya minsan hindi ko maiwasang mangamba na baka may pinaplano siya. Oh gosh, I think it's not normal for me to think like this. I'm not like this. I shouldn't be thinking like this to Ate Vilma. Ah, ganun po ba ma'am? Okay po. Sige po ma'am, mauna na po ako sa inyo sa baba. Agad din naman niyang sagot sa akin. Bakit iba talagang pakiramdam ko ngayon kay Ate Vilma? Parang may mali sa kanya. But I can't think bad of her, right? Siyang nag-alaga sa anak ko nung maliit pa ito. I know she loves my Zia as much as I do. Dahil nandun siya sa bahay ampunan ng inampon ko ito. I need to understand her. Siguro may problema lang ito sa pamilya niya. Ayaw kong bigyan ng ibang kahulugan ang mga kilos ni Ate Vilma dahil lang doon sa babaeng nakita ko. Siguro napaparanoid lang ako. Wala naman akong napansin na kahina-hinala dito sa mansyon at saka sa dami ba naman ng tauhan dito, malulusutan pa sila. Ano naman ngayon kung blue ang mata niya, hindi lang naman siya ang blue ang mga mata. Dito sa Pilipinas, baka nagkataon lang na nandun ang mga ito nang dumaan kami. Pero hindi pa rin ako pwedeng maging kampante. Nadinig ko na ang usapan ni na daddy na dinoble nila ang security dito sa mansyon. Sa mansyon ni na Kuya Conrad at pati sa bahay ni Sofia kung saan nakatira sila ni Kuya Roland ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.